Alam mo bang may malasakit ang Diyos sa mga taong nananatili sa iyong buhay? Dahil ang mga tao sa iyong buhay ay mahalaga sa iyong kapalaran, ang pagkakaroon ng maling pulutong ay maaaring makahadlang sa iyong pagtupad sa iyong atas. Sa video na ito, mauunawaan mo kung bakit, bilang isang napili, kailangan mong lumayo sa mga kaibigan at pamilya. Matututuhan mo ang kahalagahan ng iyong banal na atas at mauunawaan ang iyong lugar sa pagsasakatuparan ng agenda ng Diyos sa lupa. Siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo upang maiwasang mawalan ng anumang bahagi. Bago noon, kung bago ka at hindi pa nakasubscribe sa channel na ito, mangyaring gawin ito at i-on ang notification bell. Bilang isang pinili, ikaw ay sumapi sa Diyos at sa Kanyang layunin para sa iyong buhay. Ang iyong buhay ay hindi na sa iyo, nabubuhay ka na ngayon para sa iyong may likha. Sa sandaling napagtanto mo ang tawag ng Diyos para sa iyong buhay, ang unang bagay na mararanasan mo ay ang paghihiwalay sa iyong comfort zone. Maaaring nagsimula na ang Diyos na dalhin ka sa landas na ito, ngunit nahihirapan kang humiwalay sa mga kaibigan at pamilya dahil hindi mo naiintindihan ang dahilan sa likod nito. Narito ang ilang dahilan kung bakit dapat lumayo ang mga napili sa mga kaibigan at pamilya. Number 1, para alisin ka sa inggit. Ang iyong atas bilang pinili ng Diyos ay kadalasang nakakaakit ng mga negatibong reaksyon mula sa mga tao sa paligid mo. Ito ay dahil maraming tao ang madalas na naiinggit sa pag-unlad ng buhay ng ibang tao. Marami sa kanila, sa pamamagitan ng kanilang paninibugho na humahantong sa inggit, ay naging mga sisidlan para magamit ni Satanas. Ito ang dahilan kung bakit inihiwalay ka ng Diyos sa gayong kapaligiran. Sa simula ng iyong paglalakbay, sinisimula ng Diyos na ihayag ang kanyang mga intensyon sa iyo. Ngayon, ang mga pangarap na ibinibigay niya sa iyo ay marupok at, kung hindi protektado, ay maaaring ma-abort. Maaari mong ibahagi ang mga ito sa mga maling tao dahil sa kasabikan, at baka pag-usapan kanila na hindi mo sila ituloy. Ipapakita nila sa iyo ang 1,000 at isang dahilan kung bakit hindi mo ito makakamit na pinanghihinaan ka ng loob. Sinasabi ng Biblia na ang puso ng tao ay masama, walang makakaunawa sa haba na handang gawin ng marami sa pagkapuot sa iba. Kaya kapag hiniling ng Diyos na lumayo ka sa gayong mga kaibigan at pamilya, sinisikap niyang protektahan ka mula sa panganib. Ang ugat ng inggit at paninibugho sa puso ng isang tao ay maaaring mag-udyok sa kanya na gumawa ng masama dahil sinasamantala ng kaaway ang kanilang estado ng puso upang magdulot ng pinsala. Tandaan na ang kaaway ay gustong pumatay, magnakaw, at sirain ang lahat ng mayroon ang Diyos para sa iyo. Kaya kapag nakatagpo siya ng mga tao na ang puso ay humihina ng inggit, sila ay naging perpektong kasangkapan sa kanyang mga kamay, tulad ng mga kapatid ni Joseph. Si Joseph ay isang napili. Nais ng Diyos na gamitin siya para pangalagaan ang buhay ng mga tao sa panahon ng taggutom na mangyayari sa hinaharap. Noong bata pa siya, nagsimula siyang magkaroon ng mga pangarap tungkol sa maluwalhating kinabukasan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Dahil ang kanyang pamilya ang pinakamalapit sa kanya, sila ang kanyang pinagsaluhan ng kanyang mga pangarap. Ngunit hindi inisip ni Joseph ang kanilang mga reaksyon. Ang Genesis 37, 4-5, 8, 11, at 20 ay nagsasabi, nang makita ng kanyang mga kapatid na mahal siya ng kanilang ama ng higit sa sinuman sa kanila, napuot sila sa kanya at hindi makapagsalita sa kanya ng may kagandahang loob. Nanaginip si Jose, at nang sabihin niya ito sa kanyang mga kapatid, lalo silang napupuot sa kanya. Sinabi ng kanyang mga kapatid sa kanya, balak mo bang maghari sa amin? At lalo pang napupuot ang mga ito sa kanya, dahil sa kanyang panaginip at sa sinabi niya na ang kanyang mga kapatid ay naninibugho sa kanya, ngunit iningatan ng kanyang ama ang bagay na iyon, halika ngayon, patay natin siya at itapon siya sa isa sa mga balon na ito, at sabihin na nilamon siya ng isang mabangis na hayop. Ang inggit sa puso ng kanyang mga kapatid ang nagtulak sa kanila sa pagbabalak na patayin siya. Kung hindi lumakad ang Diyos kasama si Jose, inalis sana siya ng kanyang mga kapatid at tinapos ang layunin ng Diyos para sa kanya. Kung nagtagumpay sila sa kanilang mga plano, hindi na sana nagkaroon ng punong ministro na nagngangalang Jose sa Ehipto.
Ito ang dahilan kung bakit inihiwalay ka ng Diyos sa gayong mga tao. Kailangan mo ring maging maingat sa mga ganyang tao. Kahit papaano ay hindi nakita ni Joseph ang kanilang kilos, ngunit nakuha ng Biblia ang kanilang pagkaayaw sa kanya. Kung nanatili si Joseph sa kapaligirang iyon, hahadlang sana ang kanyang mga kapatid sa plano ng Diyos para sa kanya. Dapat kang maging maingat sa mga taong kabahagi mo ng iyong mga pangarap. Pangunahing inilalahad ng Diyos ang kanyang mga plano para sa iyong buhay dahil gusto niyang ipahiwatig kung ano ang darating. Nais din niyang hikayatin at bigyan ka ng direksyon. Ang mga pangarap ay marupok at may posibilidad na hindi nila makikita ang liwanag ng araw kung hindi mo ito alagaan. Isa sa mga paraan na pinangangalagaan ng Diyos ang iyong mga pangarap ay sa pamamagitan ng paghihiwalay sa iyo sa mga taong maiinggit o maiinggit sa iyo. Pangalawa, para bigyan ka ng bagong simula. Nakaramdam ka ba ng pressure kung nasaan ka? Kailangan mo ba ng pagbabago? Isa sa mga dahilan kung bakit ka iniiwasan ng Diyos sa iyong mga kaibigan at pamilya ay para bigyan ka ng bagong simula. Ito ang ginawa niya kay Abraham. Sinasabi ng Genesis 12:1, sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong bayan, at sa sambahayan ng iyong ama patungo sa lupaing ituturo ko sa iyo. Inalis niya siya sa lahat ng tila regular. Hindi lamang iniwan ni Abraham ang kanyang pamilya, iniwan niya ang kanyang bansa at lahat ng nalalaman niya. Minsan, kung nasaan ka ay maaaring maging isang malaking hadlang. Maaaring limitahan ng iyong lokasyon ang iyong mga karanasan at pananaw. Kaya ang Diyos ay kadalasang nagdudulot ng paghihiwalay. Maaaring hindi komportable ang bagong yugtong ito, ngunit sa ganoong paraan ka binuo ng Diyos para sa kanyang layunin. Sa tuwing nais ng Diyos na magsimula sa iyo sa isang malinis na talaan, inaalis niya ang mga pulutan. Pinapaalis ka niya sa ilang partikular na tao at lokasyon. Nangangahulugan ito na kailangan mong iwanan ang lahat ng pamilyar. Nais ng Diyos na magsimula ng bagong lakad kasama ka, kaya pinuputol niya ang mga humahadlang. Hindi maaaring ibahagi ng Diyos ang ilang impormasyon sa iyo hanggat hindi mo pinaghihiwalay ang iyong sarili. Ang mga taong nakapaligid sa iyo sa sandaling iyon ay gagawing walang halaga ang impormasyong iyon at maaari mo pa itong itapon pagkatapos nilang kausapin ito. Gayon din, ang paglalakbay ng buhay at kapalaran ay individual. Hindi ka sumama sa mga kaibigan at pamilya dahil dapat ay mayroon din silang paglalakbay at ang bawat tao ay dapat tumuon sa kanilang sariling landas. Dumating din ang panahon na kinailangan ni Abraham na humiwalay kay Lot. Sinabi ng Diyos sa kanya na umalis sa kanyang bansa, ngunit sumama siya kay Lot. Dahil si Lot ay hindi bahagi ng pangako, hindi siya maaaring magpatuloy kay Abraham. Sinasabi ng Genesis 13:5 bawas siyam at 14 na oras 15 minuto. Ngayon si Lot, na gumagalaw kasama ni Abraham, ay mayroon ding mga kawan at bakahan at mga tolda. Ngunit hindi sila kayang suportahan ng lupain habang sila ay nananatiling magkakasama, sapagkat ang kanilang mga ari-arian ay napakarami kaya't hindi sila maaaring manatili ng magkasama. At nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga pastol ni Abraham at ni Lot. Ang mga Kananeo at Perezita ay naninirahan din sa lupain noong panahong iyon. Kaya't sinabi ni Abram kay Lot, huwag tayong magkaroon ng away sa pagitan mo at sa akin, o sa pagitan ng iyong mga pastol at sa akin, sapagkat tayo ay malapit na kamag-anak. Maaari ding hilingin sa iyo ng Diyos na iwanan ang mga kaibigan at pamilya upang maiwasan ang hindi kinakailangang alitan at pagtatalo. Hindi ka pinahihintulutan ng pag-aaway na tumuon sa iyong paglalakbay, makikialam ito sa iyong kapayapaan ng isip at magbibigay sa dyablo ng daan sa iyong buhay. Hindi ito gusto ng Diyos para sa iyo, kaya pinapasya kanyang lumayo sa mga kaibigan at pamilya bago maging magulo. Nais ng Diyos na sundin mo ang kapayapaan sa lahat ng tao, ngunit magagawa mo iyon mula sa malayo. Ang isa sa mga tiyak na sandali sa buhay ni Abraham ay pagkatapos niyang makipaghiwalay kay Lot. Nakipag-usap ang Diyos kay Abraham kaagad pagkatapos niyang humiwalay kay Lot, ito ay noong gumawa ang Diyos ng isa pang tipan kay Abraham. Sa iyong palagay, bakit hinintay ng Diyos na umalis si Lot?
Kapag gusto ng Diyos na gumawa ng tipan, hindi niya tinatawag ang lahat. Pumipili lamang siya ng isang tao at ipinagkatiwala ang kanyang sarili. Kapag nais ng Diyos na dalhin ka sa mga proseso kung saan ikaw ay magiging sariwa, tinatawag ka niya para sa isang bagong simula. Ito ay isang tawag upang magsimulang muli, magsimula ng mas magagandang ideya at sumulong. At upang tamasahin ang isang bagong simula, dapat mong bitawan ang luma. Kinailangan ni Abraham na iwan si Lot upang panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Ang paghihiwalay ay nagdala sa kanya sa isang yugto na bumuo ng kanyang kaugnayan sa Diyos. Ang pagsunod ay kailangan para patuloy na lumakad kasama ng Diyos, walang bagong simula kung ayaw mong magpasakop sa paraan ng Diyos. Si Abraham ay isang lalaking nakarinig sa Diyos at sumunod ng may mabilis na pagkilos. Hindi niya pinag-isipan ang mga tagubili ng Diyos na lisanin ang kanyang sambahayan. Nang marinig niya ang Diyos, kumilos siya. Lagi mong makikita ang Diyos na nakikipag-usap kay Abraham dahil nakakita siya ng isang tapat na kaibigan. Iginagalang at pinarangalan din ni Abraham ang Diyos. Sa bawat oras na siya ay sumunod, ang Diyos ay kumilos ng higit pa sa kanya. Dapat mo ring matutunan na maging espiritual na nakaayon sa mga panahon sa iyong buhay. Dapat mong malaman kung kailan natapos ang timeline ng ilang partikular na tao. Dapat mong matanto na hindi lahat ay sasamahan ka sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Marami kang maiiwan. Madalas kang makaranas ng masakit na paghihiwalay sa mga taong hindi ka pa handang bitawan. Kahit gaano kasakit, huwag kang kumapit sa mga taong gusto ng Diyos na pakawalan mo. Kailangan mo ring maging sensitibo, tulad ni Abraham, matuto kang humiwalay kapag may napansin kang mga hindi pagkakasundo na hindi mo kayang hawakan. Nakipagtagpo si Lot kay Abraham sa mahabang panahon, ngunit ng oras na para putulin ni Abraham, naging sensitibo siya sa tempo. Pansinin kung paano pinabayaan din ni Abraham si Lot ng walang away o pagtatalo. Ipinapakita nito sa iyo na maaari mo ring putulin ang mga tao sa mapayapang paraan. Number 3, para pinuhin ka. Sa tuwing nais ng Diyos na dalhin ka sa isang proseso ng pagbabagong anyo, hihilingin niya na humiwalay ka sa mga tao. Ito ay kung paano gumagana ang panahon ng pagpipino. Napansin mo ba na ang unang hakbang sa pagpino sa karamihan ng mga hilaw na materyales ay ang pagpili? Nagtataka ka ba kung bakit kailangang piliin ang mga hilaw na materyales na ito? Ang prosesong ito ay nagbibigay daan sa sinumang namumuno na maingat na pumili kung ano ang kailangan niya. Kasabay nito, itinatabi niya ang mga hindi na gagamitin. Nakikita ng eksperto ang potensyal ng hilaw na materyal kahit na sa kanilang hindi nilinis na estado. Kaya ang paghihiwalay ay ginagawa upang piliin muna ang nais na mga hilaw na materyales, at dinadala nila ito sa isang hiwalay na lugar upang matiyak na hindi ito nahahalo sa mga naiwan. Ito ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga pinili. Ang sabi sa Mateo 3:12, ang kanyang panghimagas ay nasa kanyang kamay, at kanyang lilinisin ang kanyang gikan, tinitipon ang kanyang trigo sa kamalig at susunugin ang ipa sa apoy na hindi mapapatay. Ang mga sisidlan na dapat gamitin ng Diyos para sa kanyang gawain ay dapat dumaan sa paglilinis, at kung may pangangailangan para sa paglilinis, nangangahulugan ito na mayroong ilang anyo ng mga dumi. Ngayon, kapag dinadalisay ka ng Diyos, otomatiko kang nagkakaroon ng bagong anyo. Binibigyan ka ng Diyos ng bagong pagkakakilanlan, at handa kang tuparin ang kanyang layunin. Kasabay ng pagbabago ng estado ay ang paghihiwalay, hindi ka na makakabalik sa iyong krudo na estado pagkatapos ng pagpipino. Upang matiyak ito, hinihiwalay ka niya bago ang pagpipino upang matanggap mo ang iyong bagong estado bilang tahanan at hindi mahaba ang luma. Ang ginagawa ng Diyos sa panahon ng refinement ay confirmation. Dinadala ka niya sa mga prosesong bumubuo at nag-aangkop sa iyo sa kanyang layunin. Sinasabi ng Malakias 3:2 sapagkat siya ay magiging gaya ng apoy ng magdadalisay o ng sabon ng tagapaglaba. Siya'y upo na gaya ng tagapagdalisay at tagapaglinis ng pilak, kanyang dadalisayin ang mga Levita, at dadalisayin sila na parang ginto at pilak. Kung magkagayoy magkakaroon ang Panginoon ng mga tao na magdadala ng mga handog sa katuwiran,
at ang mga handog ng Juda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon noong mga nakaraang araw. Nangyayari ang pagpipino upang mapagsilbihan mo ang layunin ng iyong gumawa. Ang tawag ng pinili ay isang paggising upang maging banal sa Diyos. Hindi ka magagamit ng Diyos ng mahusay kung hindi ka niya gagawin sa pamamagitan ng pagproseso. Makukuha niya ang pinakamahusay sa iyong buhay. Pinapahiwalay ka niya sa lahat ng magbabalik sa iyo sa dati mong estado. Hinihiwalay ka rin ng Diyos bago ka niya ipadala sa iyong atas. Sa Lucas 4, pinangunahan ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang. Siya ay lumayo sa pamilya at mga kaibigan sa loob ng 40 araw at gabi. Inihanda siya ng Diyos sa pamamagitan ng prosesong iyon para sa kanyang layunin sa lupa. Hinarap niya ang mga tukso, ngunit kasama niya ang banal na espiritu. Binigyan niya si Jesus ng lakas upang madaig ang mga panlilinlang ng dyablo at kumilos ng may katumpakan sa panahon ng kanyang ministeryo. Laging may kontrol si Jesus sa kanyang kapaligiran at mayroon siyang mahusay na pag-unawa. Ang banal na espiritu ay kumilos sa pamamagitan ni Jesus sa dimensyong iyon dahil siya ay sumuko sa proseso ng pagpipino. Ganito rin ang nangyari kay Joseph, naglakbay siya sa isang kakaibang lupain matapos mawalay sa kanyang pamilya. Kinailangan ni Joseph na matutong umasa sa Diyos. Sa panahon ng kanyang mga sandali ng paghihiwalay sa Ehipto, ang kanyang kaloob ng pagbibigay kahulugan sa mga panaginip ay nahayag. Natutunan din niya kung paano maglingkod sa iba at pinatunayan ang kanyang paggalang sa Diyos sa pamamagitan ng mga tuksong kinakaharap niya. Ang iyong pamilya at mga kaibigan ay kumakatawan sa isang simbolo ng kaginhawaan, at ang pagpipino ay hindi isang sandali ng kaginhawaan. Ito ay panahon ng paghihiwalay mula sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng relaxation at proteksyon. Bilang isang napili, dapat kang makaranas ng mga mapanghamong kondisyon para sa pagbabago. Ang proseso ng paglilinis ng ginto ay mahirap. Ang krudong material na ito ay nalalantad sa mataas na antas ng init. Sa pamamagitan ng prosesong ito ay nagiging isa sa mga pinakamahalagang bagay. Ang ilan sa mga hinihingi ng Diyos sa iyo bilang bahagi ng proseso ng iyong paglalaan ay walang saysay sa iba. Ito ay dahil hindi sila nasa parehong paglalakbay gaya mo, kaya hindi nila maintindihan. Kung nakikita ng Diyos na alisin ka nila sa landas, sasabihin niya sa iyo na alisin mo sila. Sa Mateo 16 na, sinabi ni Jesus sa 12 na pinili niya na kung gusto nilang maging mga disipulo niya, kailangan nilang itakwil ang kanilang sarili, pasanin ang kanilang krus, at sundin siya. Numero 4. Upang mapanatili ang iyong pagtuon. Bilang isang pinili, ginagawa ng Diyos ang lahat ng kanyang makakaya upang panatilihin ang iyong isip sa gawain sa hinaharap. Ito ay dahil ang Diyos ay hindi kailanman nagpapakita sa iyo ng isang maliit na larawan. Kapag nagsimula siyang makipag-usap sa iyo, ang bigat ng iyong atas ay maaaring matakot sa iyo. Si Moises ay nabalisa ng piliin siya ng Diyos bilang isa na magligtas sa mga Israelita mula sa Ehipto. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mo ang lahat ng paghihikayat na maaari mong makuha. Kung minsan, maaari kang bumalik sa takot kapag wala kang mahusay na mga sistema ng suporta. Ito ang dahilan kung bakit partikular ang Diyos sa mga tao sa paligid mo. Dahil sa pagiging pamilyar, maaaring hindi seryosohin ng iyong mga kaibigan at pamilya ang iyong banal na layunin. Maaaring isipin nila na kailangan mong maging mas makabuluhan para mahawakan ang trabaho. Madalas nilang pinag-uusapan ang mga plano ng Diyos para sa iyo dahil hindi nila ito maiisip. Pakiramdam nila ay matagal ka na nilang kilala at siguradong hindi ka maaaring maging kung sino ang tinawag ng Diyos. Hinihiling ng Diyos sa mga pinili na lumayo sa pamilya at mga kaibigan upang maiwasan ang kaguluhang ito. Kahit si Jesus ay hindi pinahahalagahan sa kanyang bansa. Nakita nila siya bilang anak ni Jose at hindi naniniwala na siya ang Mesyas na ipinadala sa kanila. Patuloy silang umaasa ng isa pa nang siya ay nasa harapan nila. Isinara nila ang kanilang mga puso sa kanya bilang tagapagligtas dahil inakala nilang kilala nila siya. Naghahanap sila ng isang bagay na hindi pangkaraniwan habang nakakalimutan na ang Diyos ay gumagamit ng mga simpleng bagay upang lituhin ang matalino.
Lagi nilang tinutukoy siya bilang anak ng karpintero dahil nakita nilang lumaki siya. Sinasabi ng Marcos 6:3, hindi ba ito ang karpintero? Hindi ba ito ang anak ni Maria at kapatid nina Santiago, Jose, Judas, at Simon? Hindi ba kasama natin ang kanyang mga kapatid na babae? At sila ay nagalit sa kanya. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang isang propeta ay walang karangalan maliban sa kanyang bayan, sa kanyang mga kamag-anak, at sa kanyang sariling tahanan. Wala siyang nagawang anumang himala doon maliban sa pagpatong ng kanyang mga kamay sa ilang may sakit at pagalingin sila. Siya ay namangha sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, hindi sila maipamahagi ni Jesus ayon sa kanyang nais. Kapag nakita ng Diyos na minamaliit ng mga tao sa paligid mo ang kanyang tawag sa iyong buhay, hihilingin niya sa iyo na humiwalay sa kanila. Kapag inihiwalay ka ng Diyos sa kanila, ipapadala ka niya sa mga taong ang puso ay handang tanggapin ang Diyos sa pamamagitan mo. Dadalhin ka niya sa isang lugar kung saan makakaapekto ka sa marami sa mga regalong nasa iyo. Ito ang ginawa ni Jesus. Siya ay naparito para sa mga Hudyo, ngunit hindi nila binuksan ang kanilang mga puso sa Kanya. Hindi sila naniwala sa Kanya, kaya ibinahagi niya ang Ebanghelyo sa lahat ng handang makinig. Dadalhin ka ng Diyos sa paligid ng mga taong lubhang nangangailangan ng pagpapahid na inilagay niya sa iyo. Ito ay magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng katuparan. Tatayo rin sila bilang patunay na nasa tamang landas ka. Malalaman ng iyong pamilya at mga kaibigan sa ibang pagkakataon na ang Diyos ay tunay na nagpadala sa iyo, tulad ng sa kaso ni Jesus. Ngunit madalas itong nangyayari pagkatapos mong lumakad sa pagpapakita ng iyong banal na tawag. Ito ay kung kailan mo lubos na nauunawaan kung bakit kailangan ka ng Diyos na lumayo sa kanila. Kung mananatili ka sa tabi ng mga taong nagbabanggit sa agenda ng Diyos sa iyong buhay, maaaring pukawin ng kaaway ang pagdududa sa iyong puso. Kaya pinutol sila ng Diyos bago nila hadlangan ang iyong pag-unlad. Mga minamahal, ang tawag na maglingkod sa layunin ng Diyos ay isang malaking gawain. Hinihiling nito na ibigay mo ang lahat. Kapag pinili ka ng Diyos bilang kanyang pinili, automatiko kang tumanggap ng tawag na mamuhay ng isang sagradong buhay. Nagiging iba ka sa iba at bigla kang nakaramdam ng pananagutan sa iba. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong yakapin ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ang pagtanggap sa kanyang tawag ay nagpapadali sa paglalakbay. Dapat mo ring payagan ang banal na espiritu na hikayatin ka sa tagubilin ng Diyos. Dapat ka ring matutong lumakad sa katuwiran. Tandaan na ang Diyos ay hindi makakagawa ng anumang nasasalat na gawain sa pamamagitan ng isang maruming sisidlan. Ibigay ang iyong espiritu, kaluluwa, at katawan sa gawain ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, makikita mo na walang limitasyon ang maaaring makamit ng Diyos sa pamamagitan mo. Sa iyong mga panahon ng paghihiwalay, maaari mong maramdaman kung minsan na nag-iisa at nakalimutan mo, ngunit kailangan mong tandaan na ang Diyos ay kasama mo. Hindi ka niya pinapabayaan kung hindi ka makakakuha ng mas malaki bilang kapalit. Hindi ka dapat makaramdam ng sama ng loob na inihihiwalay ka ng Diyos sa mga taong ito. Sa iyong paglalakbay ng pagsunod sa Diyos, dadalhin niya ang mga tao sa landas na tutulong sa iyo sa paggawa ng gawain. Tutulungan nilang balikatin ang mga pasanin ng iyong banal na layunin. Siya ay magtataas ng mga katulong sa iyong kapalarang landas, tulad ng ginawa niya sa lahat ng mga pinili sa Biblia. Nang ipadala ng Diyos si Moises, itinaas niya si Aaron upang lumakad na kasama niya. Inayos din niya si Joshua para suportahan at matuto sa kanya. Paano ang mga alagad ni Jesus? Sila ay tapat sa kanya. Iniwan nila ang lahat ng mayroon sila at sumunod kay Jesus. Tumulong din sila upang mapadali ang kanyang misyon sa lupa. Pagkaalis niya, pinasa nila ang pasanin ng pagtupad sa atas ng kanilang guro. Dinala ng Diyos si Jonathan kay David. Siya ay tumayo bilang isang mahusay na kaibigan sa kanya. Handa siyang suwayin ang hatol ng kanyang ama dahil pinarangalan niya si David. Bagaman hiwalay si David sa kanyang pamilya, binigyan siya ng Diyos ng isang matapat na kaibigan. Paano naman si Eliseo sa 1 Hari 11?
Nakipaghiwalay siya sa kanyang pamilya upang sundan at pagsilbihan si Elias. Ngunit inilagay siya ng Diyos na tumanggap ng patnubay at dobleng bahagi mula sa isa sa mga pinakadakilang propeta na nabuhay kailanman. Ang banal na layunin at ang iyong pamilya ay dalawang hinihinging prioridad. Ito ang dahilan kung bakit kailangang pumili ang mga napili. Ito ay kapag ang iyong pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang kaharian ay nasubok. Ang iyong banal na layunin ay kadalasang maghihiwalay sa iyo sa iyong ama, ina, at mga kapatid. Sa Mateo 1:0, sinabi ni Jesus na ang mga umiibig sa kanilang ama o ina ng higit sa kanya ay hindi karapat-dapat sa tawag. Ang sinumang nagmamahal sa kanilang anak na lalaki o anak na babae ng higit sa kanya ay hindi maaaring isakatuparan ang kanyang kalooban. Sinisikap ni Jesus na ipaliwanag na ang pagtawag sa mga pinili ay nangangailangan na sila ay mamuhay ng may pagsasakripisyo. Dapat kang maging handa na ialay ang iyong buhay bilang isang pinili. Alam na kung ibibigay mo ito sa Diyos, hindi ito tunay na mawawala. Ito ang tanging paraan upang mapagsilbihan mo ang kanyang layunin sa lupa. Ang paglayo sa mga kaibigan at pamilya ay isang krus na dapat mong pasanin dahil mahal mo ang Diyos. Nang utusan ng Diyos si Elias na pahiran si Eliseo, mabilis na naunawaan ni Eliseo ang ibig sabihin ng tawag. Hindi siya nagdalawang isip na humiwalay sa kanyang pamilya. Ginamit ng Diyos si Eliseo para sa kanyang layunin. Ipinakikita nito kung paano sinasadya ng Diyos ang pagpapalit ng mga tao sa iyong buhay. Dadalhin niya ang mga tamang tao sa iyong landas. Ang kailangan mo lang gawin ay humakbang sa pagsunod. Upang mahanap ang tunay na katuparan, kailangan mong sagutin ang tawag ng Diyos ngayon. Manalangin tayo. Ama, nagpapasalamat ako sa liwanag ng iyong salita ngayon. Nagpapasalamat ako na ginawa mo akong mahalaga sa iyong paningin. Alam ko na lagi mo akong inaalalayan ng iyong bisig ng lakas. Ang iyong presensya at pagmamahal ay pumapalibot sa akin habang ginagawa ko itong mahirap na desisyong lumayo sa mga kaibigan at pamilya. Pinipili kong mas mapalapit sa iyo para magawa mo lahat ng gusto mo sa akin. Iniaalay ko ang aking sarili sa iyo bilang isang handa at handa na sisidlan. Humihingi ako ng awa, Panginoon. Dalangin ko na itaguyod mo ako na maging isang malinis na sisidlan na malaya sa lahat ng uri ng karumihan. Tulungan mo akong mamuhay sa landas na iyong ginawa para sa akin bilang iyong pinili. Turuan mo akong humiwalay sa pamumuhay na sumisira sa koneksyon ko sa iyo. Hinihiling ko na ihanda mo ako para sa takdang aralin. Ihanay ang aking buhay sa proseso ng paghahanda upang matutunan ko ang lahat ng kailangan kong malaman. Pasiglahin ang aking espiritu upang makita ang lahat ng kailangan kong makita sa bawat hakbang habang naglalakbay ako kasama ka. Gawin mo akong sapat na nasa isip upang tumayong mag-isa kasama ka. Hindi ako susuko sa pressure na maging katulad ng lahat ng tao sa paligid ko. Hindi ako matatakot sa paghihiwalay o pagiging iba. Handa akong lumakad kasama mo upang matupad ang iyong kalooban sa lupa. Alam kong tinawag mo ako para maging iba at maging kakaiba. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na gawin ito. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na humiwalay sa lahat ng itinuro mo sa akin. Turuan mo akong maglingkod sa paraang katanggap-tanggap sa iyo. Tulungan akong makahanap ng mga guro na gagabay sa akin sa tamang landas. Turuan mo akong panatilihin ang aking tingin sa iyo sa lahat ng oras. Ikaw ang aking gabay sa bawat hakbang ko. Nagpapahayag ako ng tiwala sa iyong soberanya. Alam kong hinding-hindi mo ako ililigaw at sasamahan mo ako sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan. Tulungan mo akong maging sapat na makinig kapag pinangunahan mo ako. Tulungan mo akong sundan ka nang hindi ka tinatanong at laging sundin ka. Alam ko na ang mga sandali ng paghihiwalay ay maaaring maging mahirap. Ito ang dahilan kung bakit ako humihingi ng iyong tulong. Turuan mo akong makita ang oras ng paghihiwalay na ito bilang isang espesyal na sandali para sa pagkonekta sa iyo. Tulungan akong tumingin sa loob at buuin ang aking sarili para sa iyong higit na layunin. Panatilihin ang aking pagtuon sa maliwanag na bahagi. Hindi ako susuko sa pakiramdam ng kawalan at kalungkutan. Alam kong lagi kitang kasama.
Tulungan akong magsanay palagi ng pasasalamat sa pagiging napiling gumawa ng magagandang pagsasamantala para sa iyo sa Earth. Hinihiling ko na tulungan mo akong makilala ang mga tao sa paligid ko. Tulungan akong malaman kung kailan ako lalayo at turuan akong tapusin ang ilang partikular na relasyon sa kapayapaan kapag oras na para lumipat ako mula sa isang panahon patungo sa susunod sa aking buhay. Patnubayan mo ako. Dalangin ko ang biyaya na manatili sa iyong mga utos habang dinadalisay mo ako. Tulungan mo akong pagsilbihan ang layunin kung saan mo ako ginawa. Salamat sa pakikinig sa akin. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito, mangyaring pindutin ang like button. Gayon din, tandaan na mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nagbabago sa buhay. See you sa susunod na video.